Okay, quarter 4. Yan. Quarter 4, aralin. 5. Naku, yung iba, nakikita ko marunong na magbasa. Natutuwa po doon. So, ang lesson natin sa araw na ito ay kalamidad. Sabihin nga, kalamidad! 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 Ano ba yung ibig sabihin ng kalamidad? Sige nga, anak. Isip. Pagka sinabing kalamidad, ano yung ibig sabihin? Ano yung pumapasok sa isip mo pag sinabi yung kalamidad? Ha? Color. Ano? Ha? Color? Kalamidad, color? It's not! It's not! Ha? Calamity. Sabihin nga. Calamity. Okay, sa English ay calamity. Pag sinabing kalamidad, calamity. O sige, bago tayo tuluyang pumunta dun sa lesson ng kalamidad, may ipapanood ako sa inyo. Okay. Handa nang manood at makinig? Ayan. Okay, manood at makinig. Mga uri ng kalamidad. Tingnan mabuti ha. Ano ang kalamidad? Ang kalamidad ay tumutukoy sa pangyayari na kaganapang natutulot ng malaking kapisalaan sa mga tao sa komunidad na tinatamaan nito. Ito ay Okay. Kalamidad, ibig sabihin, yung nagaganap na mga pangyayari na maaaring ikasira ng gamit o ikapahamak ng buhay. O, kaya, pagka pinanood itong video, maalala natin kung ano yung yan ang natural na proseso ng kalikasan, subalit may kinalaman din ang mga tao sa madalas at hindi maipaliwanag na pagtama nito. Mga uri ng kalamidad na nararanasan sa Pilipinas. Bagyo, baha, lindol, landslide, flash flood, pagputok ng bulkan, storms, sunog. Okay, dito tumingin. Meron tayong bagyo. Ano yung bagyo? Anak ko. Ano yung bagyo? Malakas na ulan. Dito tumingin. Pag sinabing bagyo, malakas yung ulan. Okay pa ha? Pagkayanin ng bagyo, ang pagkatapos ng bagyo ay tumataas ang tubig. Depende sa lakas ng ulan at sa lakas ng bagyo. Lindol. Gumagalaw ang paligid. O, diba? Nagkakaroon tayo ng earthquake drill kasi paghahanda yun sakaling magkaroon ng lindol. Next, landslide. O, usually landslide, nangyayari yun sa mga nakatira malapit sa bundok. Pag sinabi ng landslide, gumuguho yung lupa. Kasi maraming tayong mga kapwa Pilipino na doon nakatira malapit sa kabundukan kung saan pag lumakas ang ulan, nababasa yung lupa ng kabundukan, maaaring gumuho yun. So, yun yung landslide. Dito tumingin, flash flood. O yung flash floods naman, kung meron tayong landslide sa lupa, meron naman tayong flash flood sa tubig. Rumaragasa yung napakaraming tubig galing sa malaking ilog or galing sa bundok. Rumaragasa yung tubig pababa sa lupa. So, rumaragasa yung tubig pagbaba sa lupa. So, yun yung flash flood. So, although alam ko medyo bago sa pandinig ninyo, pero naririnig ninyo yung mga ganyang mga salita kapag may nag-uusap na matatanda. So, ngayon, ito yung pagkakataon na maipaliwanag ko naman sa inyo kahit kaunti. So, pagputok ng bulkan, ako alam na alam mo yun. Pagputok ng bulkan. O, siyempre. At dito, ang pinakamalapit nating bulkan, yung Taal Volcano. Sa Mount Pinatubo, ayan. Pumutok na nung araw yun, talaga naman malaking pinsala yung nangyari. And then, meron tayong storm surge.
level ng tubig, sabayan mo pa ng malakas na alon. So, yun yung storm surge. Yung malaking alon na pupunta sa dalampasigan, malaking alon, di ba? Kabahayan. Pupunta sa mga kabahayan, matatabunan yung bahay ng maraming tubig. Kaya ang nangyayari, napipinsala ang kabuhayan, pati ang buhay. So, kaya, yes, pag may ganung mga sitwasyon, oo, ang ginagawa ng gobyerno, lumiligas tayo. Diba? Sasabihin ng barangay, mga kabarangay, dahil po malakas ang darating na bagyo, nagmamicrophone si Kapitan, tayo po ay lilipat sa mga evacuation center. Lalo na yung mga malalapit sa ilog, yung mga nasa dalampasigan, yung mga nakatira malapit sa kabundukan. Usually, sila yung nag-evacuate. So, sila yung nag-evacuate. And then next, sunog. Naku po, sunog. Yung sunog. May mga nangyayaring sunog sa kagubatan. Sa sobrang init ng panahon, nasusunog ang kagubatan. Pero sa barangay, nangyayari yung sunog kapag may napabayan. Halimbawa, nasusunog ang bahay. Lighter! Oo, binamit ko yung lighter. Nasindihan yung kurtina. Ano ba? Sigarilyo. Nagtakot sa siga. Posporo. Sumabog ang sining. Huwag naman sana. So, mga sanhi ng sunog. So, yung sunog, dito makinig, yung sunog ay naiiwasan. Kasi, kadalasan kasi ng sunog ay sa kapabayaan. Maliban na lang doon sa kabundukan, na pag sobrang init ng panahon, nasusunog yung mga tuyong damo sa kabundukan at sa forest. O, sa forest. O, pag maraming tuyong damo, nasusunog. So, yun yung mga iba't-ibang alamin na. So, mamaya may papagawa ko sa inyo. Siyempre, ipapakita natin sa screen para mas malinaw yung ibig sabihin ng